Sa may mga kakayahan po lumuhod, luluhod po tayo. Tandaan ng pag-alang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at walang kapantay siya. Noon, ngayon at kailanman, buhay na kaloob niya ay tunay at dakila. Na kung mamarapati ng tao, sino nga ang gagawa ng kadakilaan? Pagnilayan at bulayin, walang makatatanto at makalilirit, maliban espiritu ang taglay ng sinuman. Sino ba ang di marunong mahabag? Hayop man nahahabag sa kapwa-tao. Kapwa hayop, di baga? Kung minsan makita nyo, leon na mabangis, pero nakikihalubilo rin sa kapwa leon nila, di ba? At kung minsan ay leong naturingan, pumunta kayo sa mga alagaan ng mga hayop. Kahit na leon, may nakakasamang ibang hayop. Di ba ga? Kung ang hayop ay may pagmamahal sa sarili, hayop na turingan ang tao pa kaya. Kaya kung tatantuin at susuriin ang tao, sino bang taong di marunong magmahal? Mabangis man ang pag-uugali, matapang man ang totoo, may pag-ibig pa rin ito. Kaya't kapag yaon ang pinanaig ng kapwa-tao at bilang tao, maghahari Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Mahirap ipaliwanag at iulat ang katotohanan kung tao lamang ang mag-uulat at maghahayag. Kaya walang taong magnanasang maghayag ng katotohanan kung bilang tao lamang, sapagkat hindi niya alam ang katotohanan, di ba ga? Kaya't walang tao ring magmimiti na magmagaling para magulat ng katotohanan kung bilang tao lang kagustuhan. Sapagkat gustuhin mo na ang gumawa ka na lang sa tahanan mo, maghanap buhay ka na lang, kung magmamagaling kang mag-uulat ng katotohanan, di mo naman alam ang katotohanan. Sapagkat kung papaano mo iniuulat ang katotohanan, hinahanap din ito ng kapwa mo sa iyo para makita nilang nasa katotohanan ka. At yan ang ginampanan ng isang Jesucristo. Nag-ulat ng katotohanan, gumanap sa katotohanan, nagbigay ng katotohanan, nagpakita ng katotohanan, subalit di lahat ng taong nakaharap ay nakipagtotoo at nakadama ng katotohanang taglay nito. Ang tao pa kayang ordinaryo? Na pagiging tao't may butot laman ito? Kaya't sinong magtitibay, nalilingkod at maglilingkod kung bilang pagkatao? Sinong makapaglilingkod ng matibay araw-araw? Kung bilang tao lamang pagnanasa at gugustuhin bilang tao, mayroon ba kayong kilalang gayong tao? Purihin niyo siya, pasalamatan niyo siya sa bilang pagkatao niya at pagkatao siya, nagagawa niyang maglingkod araw-araw.
Sapagkat ang tao ay tao, kayo mismo'y may isip at damdamin. Mahalaga sa inyo mga anak nyo, mahalaga ang asawa ninyo, mahalaga kabuhayan nyo, mahalaga tahanan nyo, mahalaga kayo sa sarili nyo, di ba ga? Kaya't kapag nasasakitan na ang bawat isa at nagbilang tao, gagawa pa ba ito? Tutupad pa ba ito? Kung sa tahanan mong sarili, kapag nainis ka at nagalit ka, iiwanan mo, di ba? Maaring sabihin mo, puro na lang ako, puro na lang ako, puro na lang ako. At maging kasambahay mo ay maaring mamura mo kapag nakasikal sa iyo ang init ng ulo. Yan ang tao, ganyan ang tao. Kaya't kung susuriin, sino nga ang mapipili? Sino nga ang dapat piliin? At sino nga ang tapat na maglilingkod? Kung bilang tao, katauhang pagkatao, pagtupad na bilang tao, demonyong tutupad, sino nga, mga mahal ko? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung pakikinggan ng tao ang kapwa-tao, wala nang gaganap. Tulad sa araw na ito, kung pakikinggan bilang apo kunching, bilang tao ang pagkatao, hindi tutupad. Bakit? Kapag pinanaig ang pagkatao ng isang katauhan at inisip mo lahat at naisip mo lahat ang ginagawa ng kapwa-tao sa iyo, manghihina ang loob mo, mawawalan ka ng ganang maglingkod sa kapwa-tao mo. Sapagkat hindi mo na kayang paglingkuran ng kapwa-tao mo. Lalo tigit kung ang kapwa-tao mo'y walang bali ang lahat ng ginawa mo. Kaya, sino kaya ang makiging isa para makaisa at mapiling kaisa ng nag-iisang Ama? Kaya magalak kayo, magpuri kayo. Kung isa kayo sa nakikiisa at matibay na nakikiisa, matibay na nakikipag-isa sa iisang Diyos na di nakikita. Bulayin nyo ngayon kung saang talino ang mga katagang yaon, kung bilang pagkataong talino. Tsaka kayo magsabi, tao ka lang. Tsaka kayo magsabi, at sabihin nyo, tao ka lang. Yan ang patotoo. Kung bilang tao, di mo sasabitin at sasabihin ng mga ito. Subalit bilang hindi nyo nakikita, nasasambit sa inyo. Ngunit, walang pinagkaiba sa mga ninuno nyo noon, ngayon at kailanman. Ano man ang ginawa ng mabubutit nagpakabuti noon, wala pa rin saysay. Sapagkat walang sinusuri ang tao, kundi ang mali ng tao. At di nakikita kung anong pagpapakabuti ng kapwa-tao. Kapag di ka gusto ng kapwa mo, hindi ka tatanggapin. Ngunit ang Ama, hindi maaring di ka tanggapin. Lahat ng anak niya ay gusto niya. Kaya lahat ng anak niya ay gustong matuto para sa kanya at gusto niyang makita kung paano sila makapagbagong ganap bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Kayo mismo makapagsusuri. Ano na ang naiba ngayon sa pandaman ninyo sa hangin? Humahangin kapag tag-araw. At may hangin din ngayon. Subalit, ano ang nararamdaman nyo sa hangin kapag tag-araw at patungong Disyembre? Di nga ba't magkaiba? Sa makatwid, walang nakapagpapabago ng anuman sa buhay ng tao, kundi ang Diyos Ama. Ngunit bakit hindi matanto ng tao? Maraming sasabihin at sinasabing maka-Diyos na totoo. Nagsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, kapiling at kasamay Espiritu Santo. Ngunit paano nagagawa ng nasa Espiritu Santo, ang puso'y hindi maging ganap para sa Ama? Kaya ngayon magtanto kayo. Ito ang paggunita ng pagsilang.
Nagugunita ng tao ang pagsilang. Nagugunita ba kung paano sinilang? At kung ano ang dahilan sa pagsilang. Mga mahal, maisilang nawa sa puso nyo ang mabuting pandama at sumilang nawa sa isip nyo ang maliwanag na kaloob ng Ama. Sa gayon, kapag nagkatugma ang mabuting pandama nyo at liwanag ng isip nyo, mawawawaan yung mga binibigkas ko sa harapan nyo, sapagkat walang makakaunawa at makalilirib nito, maliban ng iisang espiritong taglay nyo, kung totoong nasa inyo at napagkatao nyo ay napagharian bilang Diyos Espiritu. Sapagkat walang banal na tao lahat at nagkasala, ngunit lahat ng nagkasala ay makapagsisisit magbabalik loob sama, at lahat ng totoong nagbabalik loob sa Kanya, naunawaan nilang totoong layunin at damdamin niya, kaya't ang nakakaunawa sa Kanyang kalooban, nadarama nila kapwa-tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oo nga naman. Sa ginapas na makina ang naggapas sa palay na iyan makita mo na lamang kung papaano may nakahanay na paparoon, may nakahanay na pahalang at diretso. Tama baga? Ganyan din sa isip ng tao. May diretso at pahalang taliwas sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Ang diretsong kaisipan at tuntunin ng Ama, ang nararamdaman niya'y ganap ay siya. Naunawaan ang dahilan, ang katwiran, na totoo at kunwari lang. At walang makakaunawa niyan, maliban ng Diyos na dapat tanggapin na hindi nakikita. Kung naririto kayo, subalit iba laman ang isip nyo, ano ang naging kabuluhan? Ano ang madarama ninyo? May madarama ba kayo? Ang wika nga, mas mainam pang palayasin ang aliping-alipin ng demonyo na nagmumura kaysa sa taong hindi matanggap na hindi siya galit, pero galit na kung ano-ano sinasabi. Mabuti pa yung isang demonyo na tumungo rito, nagwawala at nanlilisik ang mata. Kapag tinanggap niya ang banal na espiritu, uuwing masaya, masigla. Ngunit paano ang isang taong hindi matanggap na may galit at hinanakit ang puso? At ang Diyos Ama ay tinatawagan at kilala ang Ama. Paano tatanggap sa mga totoo at tapat na aral? Diba't pabubulaanan lamang ito? At sasabihin, hindi yan totoo? Kunwari lamang at gawa-gawa, parunggit at patama. Yan ang isip ng tao. Kaya't sino pang maglilingkod sa inyo kung lahat ng tao'y maramdamin? Kung lahat ng tao'y masasaktan? At kung lahat ng tao'y nakita lamang kung anong mabuting ginawa, ngunit di nakita ang mabuting ginawa ng kapwa, wala nang maglilingkod. Kapag ang isip ng tao'y nagkapare-parehas na madaling masaktan, madaling mahirapan, madaling magdamdam, madaling maghaka-haka at magbintang ang isipan. Kaya mga mahal, suriin nyo ngayon kung anong naging kalagayan ng isang ginugunita na isinilang para sa kaligtasan. Kung papaano ang hirap at sakit na tinawid sa kabilaman ng pagpapakabutit, totoong ginampanan ng kabutihan. At pagkatapos ay hinatulan, hinusgahan at pinaratangan. Isang hari ng demonyo, prinsipe ng demonyo, baliw si Raulo. Mga mahal, may isip kayo, may sentido komon. Ang gawaing ito'y hindi kailangan mang-uto para kayo ay masiyahan sa sasambitin. Kaya't kung sino ang tatanggap at magalak ang kalooban, natuwa ang amang tinanggap niya kamalian. Subalit ang nagmamatuwid at nagmamatigas ang loob,
hahatulan din sa takdang araw, sapagkat batid niya ang katotohanan at tapat kung sino mang kanyang mga anak sa lupa ay nananahan. Mga mahal, kay hirap magkunwari, mahirap magpaimbabaw. Kaya itong maliwanag na tinuran sa harapan ng mga tao sa panahon ng di nyo nakita at di nyo man nasilayan kung ano itsura. Subalit sinasalarawan na lamang sa mga kaanyuan, reboltong naturingan na wala isamang kawangis iyan. Upang mapatotohanan lamang na nagkatawang tao at nagpasakit ay tao, nagpakasakit ay katawang tao. Subalit ang espiritu ay di nasakitan, sapagkat hindi kayang saktan nito ng sino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi kayang palaguin ng tao ang anumang gawaing titindig niya. Kung kabanalan at pagpapakabanal ang kanyang gagampanan, walang makapagpapalago at makapag-aakit ng salitang tao. Subalit, ang salitang may kapangyarihan, ang totoong gumugusto at nakakadama sa Ama, naaakit nito't natatamaan ng kalooban para siya'y tanggapin at mahalin totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Masakit tanggapin ang katotohanan sa taong ayaw tumanggap, sapagkat ang pananaw ay mabuti at kalooban ay ganap. Ngunit kay gaang tanggapin ng taong nagsusurit, naglilimi ng salita at gawa, upang maramdaman ang totoo at matapat na Diyos Ama na bumuhay at naging tapat kanino mang anak sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sinong taong pagtindig sa harapan ay maghahabi ng salita niya at maghahaka-haka ng sasambitin para kayo ay pagsabihan at magalit? Bakit ginawa pa niya ito? Para kayo galitin? Ba't gagawin pa niya ito? Para kayo pagalitan? Hindi nga ba't hindi na kailangan gawin ito? Kung bilang tao lamang? Para ano? Kung kayo'y makikinabang, dapat higit na makinabang ang nasa taas para sa inyo. Hindi kayo lamang, sapagkat kayo'y wala rito, hindi na buhay dito sa lupang ibabaw kung walang bumuhay na kataas-taasan. Subalit ang layo ng tao, masyahan lang ang tao. Makatanggap lang magalak ang kalooban nito, ngunit ang nagpapagalak at magbibigay lugod ay di makita at maapuhap. Kaya't hindi maramdaman ang matuwid at tama, tumpak na salita. Sino nga bang tatanggap nito? Maliban ang puso nyo'y ganap na nakatanggap, sapagkat batin niyong matuwid ang aral at di baluktot, ngunit binabaluktot ng baluktot ang isip, sapagkat iba ang matuwid, iba ang baluktot, iba ang totoo, iba ang huwad, iba ang kunwari, iba ang tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mula sa simula ang gawain ito. Ang gumusto'y nanahan, ang umayaw ay lumisan. Maraming paratang, maraming mga bintang, ngunit magpahanggang ngayon buhay ang gawain. Sa makatwid hindi tao ang bumubuhay. Sa makatwid hindi taong nagtitindig. Sa makatwid hindi taong nagpatupad. Sa makatwid hindi taong nagpalaganap. Sa makatwid hindi taong bumalangkas. Sa makatwid hindi tao ang sa inyo ay magbibigay lugod. Kaya't hindi marapat na iyon lamang na nais magpalagak at magbigay lugod. Ang inyong dapat ay kamtin. Sa sarili nyo'y kayo na lang ang pagalakin. Matuto rin kayong magpagalak. Matuto rin kayong magbigay lugod. Matuto rin kayong magbigay paunlak. Huwag lamang ang sa inyo ang dapat nyong tanggapin, sapagkat hindi lamang kayo ang may kailangang mahalin, kundi ang nagmamahal ng tapat sa inyo, nagnalayon dit nagnanasang mahalin ninyong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At paano naman kayo totoong nagmamahal? Ano ang patotoong nagmamahal kayong tapat?
At sa ama nga'y tumanggap. Patunayan nyo muna. Maramdaman sa puso nyo. Sa gayon di magagalit, magpupuyos kayo. Sapagkat batid nyo kung anong tinuturan ko. Ngunit kapag di nyo nawawaan, sinisigurado ko sa inyo, uuwi kayong may puot. Sapagkat hindi kayo nakatanggap. Mapapalad kayong nakaunawat nawawa ang ganap. Sapagkat yaon ang layo ng Ama, tao'y magliwanag. Nang sa gayon sumibol at magningning, ang kaloob niyang di mamamatay at walang kamatayang liwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ikaw. Isang halimbawa, ang kalawang sa isang bakal o sa tubo ng, yung tubo na may kalawang. Pag tinaktakan mo yan at may natira, pag tinigilan mo ng ilang araw, mas marami pa dun sa kalawang mong tinanggal. Bakit ang tao di makaunawa? Bakit ang tao ayaw magsakripisyo? Ang patotoo bang anak ka ng amang, mahal ka ng amay, biyaya lang ang kinakamtan mo? At ang patotoo bang mananampalataya kay manalangin ka lang? Sumamba? Subalit pwede ka nang magmura at magalit kahit kanino? Magalit man kayo ngayon, kayo na rin ang tumugon. Kung bubuklatin nyo ang banal na libro na itong tinatawag ng tao, na sinasabing pinag-aaralan mula unang tipan hanggang bagong tipan, hahamunin ko kayo. Kung matwid sa pananaw ng Ama, ang makapagsalita ng di tama sa kapwa, wala nang maglilingkod para magtama. Sapagkat, kung matwid din, ang maglingkod kay sapat na, maliligtas ka na at maaari ka nang magalit, wala nang maglilingkod. At kung matwid din sa pananaw ng Ama, ang pagkatapos mong pinaglingkuran, baliwala, tapos na, wala nang maglilingkod. Kaya may nakapaglilingkod, nakadarama rin ng pagmamahal sa pinaglingkuran. Subalit kung lahat ng paglilingkuran ay di magmamahal, wala nang maglilingkod. Tanungin ko kayo, anak nyo man, isinilang nyo mismo, kung nilalapastangan ba kayo, di mamamatay pagmamahal? Gayon din ang Ama. Sapagkat ang Ama ay matwid at tama, tumpak at marapat. Kaya ang nais niya, kung totoong kumikilala sa kanyang mga anak niya, matama rin ang mali nila. Matumpak din ang lihis. Ngunit kung tama at mali ay parehas lang, bakit mayroon pang pagsala? Dapat lahat paroroon na. Maaari pa lang pagkatapos mong manalangin, sumamba, manira ka ng kapwa, ay tapos na. Pwede ka na pala sa kaligtasan. Gawin mo na lang ang magpakatotoo sa pamilya mo. Lingapin mo na lang at mahalin ang pamilya mo. Tulungan mo, baka sakaling umasenso pa sila sa sipag at tiyaga mo bilang magulang kanila. Buhay ba ang Ama? Sa dakong ito, kailanman wala pang nangusap ng galit. Ngunit ang taong may galit, ang bintang ay galit. Sa dakong ito, pasigaw mang ibigkas ang aral, walang nagagalit. Subalit ang naggagalit ang isip, nagngangalit. Kaya para ano? Kung lahat ng tatahan dito at tutungo rito'y gayong galit kung lumisan, sino pa ang maaakay sa matwid?
di wala na nga. Bilang tao, wala na ring tutupad. Mga mahal, pag nilayan ninyo ang lahat, nang matanto nyo ang marapat, kahit naman anong sabihin ng tao at anong gawin ito, sa takdang panahon may totoong hahatol. At yaon ang katakutan ninyo, huwag ang kapwa nyo humahatol sa inyo. Kahit kailan at magpakailanman, walang malilihim sa nagagawa ng tao. Kaya't ang katakutan nyo, yung idaratal na ganti ng Ama sa buhay nyo. Huwag yung kapwa nyo tao. Sapagkat mainam ang mamatay nang wala kang gunam-gunam, guni-guni, na sa takdang panahon na babawian ang buhay mo, budhi mo'y kalaban. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't sa dakong ito, may matuwa man at magagalit, may nagagalit mat natutuwa, diretso pa rin. Sapagkat di naman tao ang gumusto nito. At kung tao na lang ang gugusto, wala nang gugusto. Sapagkat palalo ang tao. Ang masakit sa kanila'y ginagawa sa kapwa-tao. Kaya't kung ang masasaktan ay magbibilang tao, wala nang maglilingkod na totoo. Yan ang pasubali ko, mga minamahal ko. Di man ninyo maramdaman katapatan ko sa inyo, ngunit ang saksi sa lahat ng binigkas ko'y tarok batid damdamin nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahana. Kaya't mapapalad kayo na nagpapakatotoo. Mapapalad kayo, di man sa dakong ito'y, sa kahit siyang dako'y totoo kayo. Sapagkat may saksi kung saan kayo naroroon at ano ginagawa't sinasabi nyo. Kaya't wag lang kayo sa dakong ito magmiting magpakatotoo. Kahit saan pa kayo, maging makatotohanan pa rin kayo. Sapagkat ang tao ay tao, ang espiritu ay espiritu, subalit dalawang espiritu, kaya't alam din at batid ng Ama, ang mapagmaang-maangang espiritu at totoong espiritu. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapagparaya ang Ama, mapagpakumbaba siya. Ngunit siya rin ay nagtatakda para sa marapat na igaganti sa lupa. Mapagpatawad siya, mapagmahal na tapat. Ngunit siya rin marunong magalit at tumakwil sa di totoong anak. Kaya't kailanman di siya madadaya. Kaya't kailangan bang dayain siya para manlinlang at lokohin ang kapwa? Kaya't ang may pandinig sa inyo, mawawawaan yung tinuturan ko. Walang maglilingkod sa inyo kung bilang pagkatao, sapagkat walang magbabatang tao. Kaya't ang nakababata, hindi pagkatao ang nakababata, kundi ang kaloob. Ngunit wala ring demonyo na magbabata para magtuwid at magtama kahit sinasaktan, ang damdamin ay patuloy. Sapagkat kung demonyo, lalaban aaldag, lalaban sa kapwa demonyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga kapwa ang mainit na ulo na tao ay hindi magkapanundo. Sapagkat parehas na naghihimagsik ang damdamin nila. Yan ang patotoo, na di magsasama ang totoo at hindi. At di mag-aangkop ang di marapat at di dapat. Subalit, lahat ng magkalapat
magtutugmang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Kung mabuti ginagawa nyo, matutuwa kayo sa tinuran ko. Kung di tama damdamin nyo, maghihimagsik kayo. Subalit kung ganap at tapat ang pag-ibig ay nasa inyo, totoo nyo makikilala kung anong layon ng Ama para sa inyong lahat na iniibig niya. Sapagkat kayo'y mahal na mahal niya. Yaon ang habilin, kung di nyo mawawaan, kayo'y may pandinig at walaman, sama kanyo, dumaing. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sapagkat ang pag-ibig ay may ginagawa at ang nagmamahal ay may tutuparin. Kaya't ang amang nagmamahal at umiibig sa mga anak niyang tapat at tapat na mga anak may gagawin at tutup din. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, nang sambitin mong sumulong ka at tumupad sa katauhan ng iyong anak, winika mong maliwanag, ikaw ang magtatahak. Sinambit mong matwid, hindi lahat sa dakong ito'y makatatanggap ng kagalingang pisikal at kagalingang kaluluwa. Subalit ang lahat ng sayo'y tatanggap, makakamtat tatamasahin nila ang matwid na layon mo at tapat na handog mo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Hindi na kailangang magpaliwanag ako sa iyo kung naunawaan mo yaong sinambit na talinghaga. Tama ba? Katulad mong dinadialysis, habang nakakaya at tinatanggap pa ang paglinis ng dugo mo, buhay ka. Sapagkat hindi pa takda, kaya nakakaya pa. Yaw ng patutong lahat ay may takda. Tama baga? Dapat paniwalaan ng taong lahat ay may takda. Kaya, patotoo rin ng Ama, iba't iba ang nagiging daan ng kamatayan ng tao, di ba? Subalit, ang kaloob ng Ama na takda, siyang nakababatid para sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya anong habilin sa tuwin ay maging handa? Paano mo hinahanda ang sarili mo? Ano hinahanda mo para sa kinabukasan mo? Ano ang paghahandang ginagawa mo? Anong gusto mong tamasahin lamang sa lupa? Yun lang baga? Kawawa ka naman kapag yun lamang, sapagkat kamtin mo man ang kagalingan ng pisikal, mayroon pa rin kulang. Sapagkat kung tao lamang ang sa'yo'y nangungusap, di ka ganyang tanungin, sapagkat walang karunungan. Anong malay baga niya sa anumang karamdaman ninyo? At anong bagay baga ang di nyo makikita ng mata kung maliwanag ang mata nyo? Ngunit paano nyo makikita ang nakapaloob sa kapwa nyo? Kailan may di nyo maaarok ang kaloob-looban ng kapwa-tao? Maliban ang tumatarok at lumilirip sa inyo na nakikilala ang pagkatao nyo. Kaya kailanman hindi maaring magdunong-dunungan ng tao at manghula mali tama. Kaya
Sa larangan ng pagpapakabanal, hindi maaring tumupad ang tao lamang. At kung pipiliin lahat ng tao ay ang pagpapasarap sa buhay, walang magsasakripisyo sa inyo. At kung nasasarapan lamang ang tao sa bagay at sa lapi, wala na ring magsasakripisyo sa inyo. Sapagkat lahat ng tao ay may kailangan, ngunit ang di batid na tunay na dapat na kailanganin, ang maghihigit at hihigit na may magagawa kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino ba ang bingi ang nakarinig? At sinong bulag ang nakakita? At ang tunay namang may katotohanan ng taglay, hindi lang isang tao at 5 tao papata. Hatcha karamaleya, holeya karamaleya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kahabag-habag ang tao. Sadyang kahabag-habag ang tao. Sapagkat may pangsuring mata, ngunit walang espiritong tapat para suriin ang kapwa kung paano ang katapatan. Kaawa-awa ang tao, sapagkat may pandinig, ngunit di nalilimi ang totoong aral at salita, ang sinusuri salita ng kapwa. Kahabag-habag ang buhay na may pandama, na walang dinadama kundi sarili, ngunit di madama ang nagpapakatotoong kapwa-tao at higit ang Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Na maliit na nagsimula sa kaunting usok ay napalalagablab, bakit ang puso nyo'y di mag-alab? Kung tunay kayong sa Ama ay tumanggap. Mapapalad kayong pandaman nyo'y tunay. Di malilirip ito. Ganang di nyo nakita, nagturat nagluwal, upang marinig ng may pandinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, kaya't kahabag-habag ang taong matwid ay sarili, ngunit ang katwiran ng Amay, di maapuhap man lamang. Sapagkat iba ang tao, iba kayo, may laman at buto,
Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang napilay na tao, pag nabali ang buto, kaya binabakalan kung matanda na o sa larangan ng science na walang pagtitiwala at pananalig sa pananampalatayang uusbong tutubo muli ang laman at ugat ay ooperahan. Tama ba? Subalit sa larangan ng karunungang pang-ama, ang butong nabali, mapagtama lang muli, muling tutubo ang laman at ugat niya para tumatag at tumibay. Kaya hindi kailangan ang dinig ay nakarinig. Tsaka kayo humamak at humatol na pagkatao lamang ang nagluluwal. Sapagkat pag ko kayo. Sapagkat ang labis na pagpapakababa, hilahod na'y hinihilahod pa rin ng kapwa. Subalit iba ang Ama. Ang hinilahod ng kapwa ay titindig niya at ilalakad niya. Kaya iba ang Ama. Huwag niyong ipares sa inyo bilang kayo tao. Kung ganang kilala ninyo, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kailangan munang maaliw kayo at matuwa nang gumaling kayong lahat, sapagkat di lahat ng karamdaman nyo ay galing sa totoong karamdaman, kundi nagmumula sa pagngingit-ngit at pagkagalit, pagkayamot, pagkabagot, pag-aalala at pagkatakot. Kaya kayo'y nagkakaroon ng di mainam na karamdaman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pag-aani ay takda-takda, gayon din ang pagtatanim. Subalit ang bawat panahon, walang nakababatid maliban ang nagbigay ng panahon. Kaya't ang bawat takda ng sinuman at kaganapan sa buhay ng sinuman, walang nakatatakda at nakababatid ng kaganapan maliban nang magalak kayo at matuwa. Mabagot kayo ay di tama. Magmahal kayo ay tumpak at marapat. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hatulan nyo ngayon ang binibigkas ko kung mula sa demonyo. At kung bilang pagkatao, bakit anong dahilan at ituturan ito at saan niya hinugot na talino? Kay bilis naman niyang maghakahaka ng aral at salita at pagdakay tugma-tugma. Kaya't sumain niyo ang kapayapaan nang mawawaan niyo ang aking niluwal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung tunay kayong mambabasa ng Biblia, buksan nyo lahat ang mga binaybay ko. Binigyan ko lang pag-uulat at paghahayag. Kaya't kung kayo'y totoo, nawawaan ang winika ko. Sapagkat kayo'y mag-aaral ng Ama. Mga tuto kayo sa totoong aral niya. Kung tunay na totoo, kayo sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat sino nga bang lilinlangin mo, tao? Hindi ka naman maaring magsinungaling sa ama mo, sapagkat ang ama mo'y kilalang-kilala ka niya. Kaya't sino mang tao hindi makapagsisinungaling sa kanya. Kaya't kawawa naman ang ginagawa niya, ipanluloko ng kapwa-tao. Kaya't wala nang dapat manloko pa. Sapagkat daratalang takda, hahawiin din lahat, manlulokong nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't literal na binabasa ng tao, mangangalaglag eka ang bituin. Pag nangalaglag ang bituin, patay kayong lahat. Tupok kayong lahat. Sapagkat mapupuno ang daigdig. Kaya't huwag niyong hintayin niya ang maganap. Manapa lahat ng mataas, dapat magsibaba. Nang makita ang liwanag na taglay ng Ama at magpakatotoo sa Kanya. Hindi kunwari totoo, isip at damdamin ay di ganap. Mga mahal ko kayo. Kaya tinuturan ko ito. Sapagkat kung ganang pagkatao'y anong talinong sambitin ito sa inyo. Napakatalino naman ni Constance at kay tapang-tapang niya para bigkasin ang mga binigkas sa harapan nyo. Saan niya hinugot ito? Sa demonyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may matay nagliwanag. Ang may pandamay nakadama. Walang nauna na di mahuhuli at walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Sapagkat ultimong isang balahibo'y di kayo makapagpapatubo sa kapwa niyo tao. Subalit lahat ng tao maaring ibalik ng Ama kung anong nais ibalik niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kayo tao, kaya't kung totoong kumikilala kayo, damdamin nyo'y maiiba, mararamdaman nyo'y Ama ninyo. Puso ninyo'y babaguhin niya, magpapakababa kayo sa Kanya. Isipan nyo'y lilinisin niya, di maghahaka-haka kayo sa kapwa nyo. Bagkus gagawin nyong matwid ang salita niya at isa sa buhay na ganap ito. Yamang kilala nyo siya na totoong kayo'y sumasamba. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Kung di lamang sa panawagan niya, tulog ako ngayon. Ngunit, nakakatakot na di sumunod, kaya narito po ako sa harapan. Bakit? Sa sunod-sunod na misyon po ay parang nakadama ako ng antok at parang gustong matulog. Ngunit, mahirap tutulan ng lumuwal ka na. Nakakatakot po yaon, di ba?
Sino ba ang nagsasabi nun? Na lumuwal ka na, lumuwal ka na. Dadatal na ako, dadatal na ako. Sino ba ang sinasabing gayon? At sino kaya naman ang magsasabing demonyong iyan? Kawawa naman ang demonyong iyan, ano? Di na natakot. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, paano kitang palalakarin pa ngayon? Dapat ay nagbalik ka ng kinabukasan. Subalit hindi ka nagbalik, kaya hintayin mo na lang kung kailan ka totoong lalakad. Ano? Kasi lahat ng tao ay nakikipagbiro eh. Akala'y biro-biro. Makikipagbiro din ako sa inyo ngayon. Sapagkat kinikilala niyo yung tao. Kaya kapag nakipagbiro sa inyo yung tao, masasaktan kayo. Kapag nagbiro sa inyo ang tadhana, masasaktan kayo. Kapag nagbiro sa inyo ang mundo, masasaktan kayo. Kaya huwag niyong hintayin. Makipagtotoo kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala namang susulingan ng tao, isa lamang, sapagkat walang maraming Diyos at walang maraming nagpapaka-Diyos. Sapagkat walang magpapaka-Diyos at magbibilang Diyos, walang makatutulad sa iisang Diyos. Ngunit marami ang Espiritu, kaya't mamili kayo ng totoong Espiritu. Mababatid nyo naman ito kung taglay nyo rin totoong Espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama. May masama bang espiritong magtutuwid ng mabuti? Ngunit may mabuti bang espiritong nagsasalita ng di maganda? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Kristo man, hindi niya nagawang gamutin ang umayaw. Magbasa kayo sa banal na aklat. Lahat lang ng lumapit, lahat ng sumunod. Subalit yung umayaw, hindi pinuntahan. O tao, kung totoo kayong mambabasa ng Biblia, dapat nalilirip nyo ito. Wala mang taong makalirip, maunawaan nyo kung totoo kayo. Kaya nga't maliwanag ang tinuran, pinagaling ka ng pananampalataya mo. At sino namang taong maggagamot-gamutan? Ang may pandinig ay nakarinig. Naghihirap ka na nga sa ginagawa mo, maggagamot-gamutan ka pa ba? Naghihirap ka na nga sa nagawa mo, sa pagsuong mo sa laban ng hamon ng buhay at pakikipagbanalan, gagawin mo pa ba ang ikaw'y manlinlang? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O ikaw, kumusta ka na? Salamat naman din na nanlilisik ang mata mo. Sabi nga, madali pang paalisin yung nasa iyo, no? Kesa sa taong sabi mabait, mabuti, napakahirap paalisin yan. Ano? Diba? Ano? Kaya ikaw sayang. Sino ba namang magpapakahirap na tumayo ka nga, lumakad ka? Siguro kung babayaran mo ako 1,000,000, baka pipilitin kitang itayo ngayon. Ano? Papaunawa ko lang sa inyo, mga kapatid. Sabi nga nung bilang tao po, no? May tinanong yung pag bilang tao. Apo, ano po ba yung... Ay, sabi ko, kaya nga ako pag nasa bahay, hindi ako nang gagamot Dahil tamad ako Alam naman ninyong pag nakikipag-usap ako bilang tao talagang hindi ako manggagamot. Abay, sino namang may gustong ako'y manggamot? Hindi ko naman gusto ito, sabi ko. Ano po? Sa totoo lang po kung dinadaya ko na lang ang sarili ko para kayo gamot-gamutin, wag na lang. Para ako'y manghula-hula at di naman tama, wag na lang din. Sana kung yumayaman ako sa inyo, okay lang. Ano? Kahit parusahan ako, meron naman akong pakinabang sa inyo, di ba? Kaso parurusahan ako na wala akong pakinabang sa inyo, kayo na lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya mga minamahal, napakadaling magsalita, mahirap magsagawa. Kaya, kung ano yung pananaw sa'yo ng kapwa mo, o sige, halimbawa may anak kang matalino, expect mo laging first honor siya. Pag nabigo ka, masasaktan ka, no? Pero kapag ang alam mo, siya ay nasa ordinaryo lang na talino, pag nakita mong nag-first honor siya, tuwang-tuwa ka, no? Kaya ako po, di baling masdan ninyo akong walang kakayahan. Di baling masdan ninyong wala akong magagawa. Sapagkat wala naman talaga ako nagagawa sa inyo. Walang-wala po ako nagagawa sa inyo. Wala pa akong nagawa ng mabuti, wala pa akong nagawan ng gumaling at nagbago. Wala. Kaya wag niyo akong pagmasdan na akong gumagawa. Walang-wala pa akong nagawa. Tanggap ko po yun. Hindi ko naman pinararangal ang sarili ko. Hindi ko naman kailangan pasikat ang sarili ko. Sapagkat nung maglingkod po ako,
Wala akong inisip kundi makapaglingkod lang. At wala akong layuning iba. Yun lang, makasunod lang ako. Kaya, ayaw kong mag-expect kayo sa akin ng masigit pa. Sa Diyos kayo mag-expect ng may magawa, may maibigay sa inyo. Sapagkat kapag pinakitunguhan niyo ako bilang tao, marami kayong hanapin sa akin. Ngunit makitungo kayo sa akin bilang lingkod ng Diyos na wala akong may gaganti sa inyo, may magagawa ang Diyos sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sa dami po ninyo na yan, lalo na ngayon, araw-araw, saksi kayo, misyon doon, dyan. Aba, pag po yung isa'y nakisama ako at doon sa isa'y hindi, naku, patay na. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, meron bang may chapter dito? Ayaw ko na talaga. Totoong-totoo, ayaw ko nang kumain. Ayaw ko na po. Pagkatapos ng gawain, uwi na, mas masarap yun, di ba? Mas masarap matulog maaga kaysa kumakain kang natatagalan ka pa. Ano? Ay, salamat. Nandito ang taga-Kalantipe. Mayroon ditong mapaniki. Ay, pakisabi, ayoko na po ng pagkain. Kasi alam nyo po, magkasakit pa tayo ng diabetes dyan sa kakakain. Magkasakit pa tayo sa bato sa maalat na mga buro. Nagpapatawa lang po ako. Gusto nyo magpatawa eh. Ay, then sige. Totoo po yun. Kaya, dahil alam nilang mahilig ako sa buro, ay, apo, may buro po, may buro. Hindi ko lang masabi, ayaw ko na ng buro. Padadalang ka pa ng buro. Hindi nila alam, nagkakasala ako sa kanila kasi pinamimigay ko. Bakit po? Ayoko na po ng buro eh. Kasi binuro eh. Kaya maraming asin yun. Pag nagpakatakaw ka dyan at sinunod mo, bibig mo, patay kang bata ka, bukas may sakit ka sa bato. Buhay ba ang Diyos? Araw-araw na lang baburo. Ano po? Ano ibig ko sabihin? Para kang binuro. Pag yung ugali mo, di mo na bago. Mabuburo ka sa kasalanan mo, patay kang bata ka. Hindi nyo alam, may istorya palang kwento yon. Kala nyo, buro lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, sige po, maliban sinabi o totoo? Abay, kayo na humatol at humamak. Bahala kayo. Totoo naman yun, di ba? Mabuburo ka sa ugali mo. Ayaw mong makawala sa buro, asin ang asin sa'yo, asin ang asin. Pag sobrang asin, sigurado patay ka. Ano? Pag kinulang ka sa asin, hindi rin tama. Kaya tama lang timpla. Diba? Tama mo ang ugali mo at nang maraming matuwa. Diba? Ngunit kapag labis, kapag kulang, masama. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sige, magburo ka ng talangka, mabaho. Magburo ka ng burong isda, mabaho. Iyan ang mga nabuburong masama ugali, nabamaho. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Itaas niyo po ang kamay niyo kung mayroong burong hindi mabaho. Ang patis mabaho. Tama po ba? Ang bagoong mabaho. Nabuburo. Nag-iimbak. Ganyan din po masamang ugali, masama ang dulot dyan. Gusto niyo po bang masama ang dulot ng inyong kasamaang ugali? Huwag po kayo magagalit, ano? Wala akong pinatatamaan. Ito lang po ang pahayag eh. Kasi po, panahon na ng pagsusuri. Handa na ba kayo? Sabi ng Panginoon. Hindi sinabi kung kailan. Gusto niyo po ba basahin ko? Basahin ko po ba? Hindi sinabi kung kailan. Kaya, huwag ninyong panatilihin yung ugaling tao. Huwag kayong mga tuwiran bilang tao. Na kayo lang ang nasasaktan, kayo lang nasaktan, kayo lang Huwag! Sapagkat kayo rin, maaring nakasasakit din na di nyo nalalaman. Buhay ba ang Ama? Wala po akong pinatatamaan, ha? Totoo yan. Buksan ko po ba? Gusto nyo? Yan po ang homily ngayon eh. Kaya lang po, wag na. Gusto nyo, magsimba kayo at paririnig sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano? Mga minamahal, anong silbi
kung nakikinig ka ng mensahe, pinaiiral mo rin pala sarili mo. Eh di matulog ka na lang, mabuti pa nakinabang ang mata mo. Tama po ba? Anong silbi kung dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, punta ka ng punta rito, pagkatapos walang naiiba? Eh saan ka na lang pupunta? Eh ba'y maglinis ka na lang ng bahay mo. Tama po ba? Nakinabang ka pa. Subalit, kung gayon naman lagi ang katwiran mo, maglinis na lang ako ng bahay ko, magtinda na lang ako, magganyan na lang ako, eh patay ka. Patay kang bata ka. Pag namatay ka, wala kang masasabing nagtinda ako. Wala kang masasabing naglinis ako ng bahay. Wala kang masasabing naglibang ako. Walang itatanong sa'yo ng ganito ang ama. Hindi ka tatanungin ng gayon. Anak, anong ginawa mo? Nagtinda ka ba? Naglinis ka ba? Hindi na, sapagkat alam niya na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, anong dapat gawin? Ang puso mo ang ihain, ang isip mo ang ilaan, at magkakaroon ka ng panibagong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, mahihiya ka ba pag hinalimbawa kita? Ha? Mahihiya ka? Ah, hindi. Kaya mong tanggapin kahit pagtawanan ka. Halika dito. Mas nakakahiya sa Diyos, di ba? Oh, bakit agad siyang nakalaya? Sapagkat ang puso niya ay di niya gusto yung nagaganap sa kanya. Ang isip niya, hindi yung umahabi siya. Alipin lang siya ng demonyong sumakanya. Kaya nakalaya yung demonyo, pinaalis sa kanya. Eh, paano kung sarili mong damdamin at isip mo sarili? Makakalaya ba yan? Hindi. Tanggapin mo muna ang magpapalaya para makalaya ka. Ano sabi niya? Magsiuwi na kayo, Eka. Bakit? Sapagkat may natatakot. Pinatotohanan. May natatakot nga. Nung makaalis na siya, ang sabi nung isa lumapit, hindi pa po ako umuwi. Hindi ko po kayang gano'n, natatakot ako. Ano ba, intindi mo kaya Eka, pinauwi kayo eh. Dahil may natatakot. Alam ba ng iba yon na may natatakot? Pero nung nakakatakot, di naman siya nakakatakot, ano? Natatakot sila doon sa... Pero ngayon, kaganda pala ng mata mo. At maganda ka pala. Alam niyo po, nakakapangit pag alipin. Alipin. Alipin ka ng... Sige nga, palakihin mo mata mo. Di na nakaya. Di po ba? Oh, eh yung demonyo po ba'y magpapalaya sa kapwa demonyo? Po, kawawa ka naman. Demonyo palang katulad mo yung nagpalayas. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kaya, patag ka na ngayong natutulog, ano? Aba, hindi ka na nga namumutla. Sapagkat nakakatulog ka na. Hindi ka na kasi nag-iisip sapagkat ikay malinis na ang isip. Pero wag nang dudumihin yan, ha? Baka magbalik Sigawi na. Opo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Napakadakila niya. Simple lang ang pamamaraan niya. Hindi kayang abutin ng tao, kahit simpleng-simple, kung hindi siya totoong nasa puso ng bawat isa. Hindi kita tutugunin dyan. Pag sinabi ko bang tumigil ka at si isip at damdamin mo na may hindi ganap, sisisihin mo lang si Kunchi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, dito, kapag sinabi, kayo mismo ang manindigan, huwag si Kunching. Sapagkat kung si Kunching lang, o sige, tumigil ka, Eka, at gagaling ka. Abay, kung di matibay ang loob mo at hindi tatapat ang puso mo, sisisihin mo pa. Pinatigil mo, Eka, namatay ako. Ba, mahirap yan. Tama ba? At pakatandaan ninyo, hindi lahat kayong pasyente rito'y kakausapin at ipagtatapat ang sakit nyo. At di lahat ng pasyente rito ay kakausapin din para ganitohan at ganito. Bakit?
Alam din ng Espiritu kung sino dapat pagtapatin at dapat pagsabihan. Sapagkat kung hindi naman tatanggap, masama lang ang loob pag-alis niyan. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag hindi na tumatanggap, hindi na kinakausap, anong silbi pa? Ba't kakausapin ka pa? Eh, anak mo man, pag kinausap mo't dinaragan ka, magsasalita ka pa ba? Di hindi na. Parang natakot ka sa anak mo, ang alam mo lang ay iwasan siya at hindi ka naunawaan, di ba? Ganun ang may isip na tao. Pero kung wala kang isip, eh wala kang kapatid-patid sa kakasalita. Eh ang Diyos naman ay may isip, di po ba? Ang Espiritu Santo ay may isip, di po ba? Hindi naman huwad na demonyo, di po ba? Kaya alam niya yung kakausapin niya at hindi niya kakausapin. O kayo po ba? Sige nga, pag naghilera kayo, lahat ba'y kinakausap kayo? Lahat ba'y may sinasabi sa inyo? Hindi. Sapagkat, anong silbi? Anong silbi? May silbi ba? Huwag na! Tama na. Huwag na. Hindi naman sinungaling ang Diyos. At yung magpapakatotoo sa Kanya, ba't kailangan manlokot-lokohin pa kayo? Di wag na. Buhay ba ang Ama? Narinig mo na. Narinig mo na ba? Naunawaan mo na ibig sabihin. Di ka na magtatanong ngayon. Sumayin yung kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama ba? Tumalikod ka. Oh. Yun na siya. Pasalamat ka. Hindi kay tao. Hindi kay tao, kundi kay Ama. Sapagkat wala namang magpapalakas ng loob mong tao, kundi yung tinanggap mo't nakaunawa ka sa salita, kaya lumakas ang loob mo. Yun ang tao. Ginamit lang ay tao. Yaon naman ang Ama, ginamit may tao, ang nakadama, may naramdaman at nakapagbago. Kaya mapalad ang nakakadama. Sapagkat sino pa gagamitin ng Ama? Kung lahat ng anak niya alam niyang walang makikinig sa kanya, hindi nagagamit ng tao ang Ama. Kaya wala nang gagamitin kung walang makikinig sa mga anak niya. Ngunit dahil alam ng Ama, may makikinig at hindi makikinig, ang makikinig ay pabayaan na magpatuloy sa pakikinig at ang hindi nakikinig ay pabayaan din kung ayaw makinig. Gayon lang kasimple bilang tao. Ngunit ang pasubali, gayon lang kababaw mga mahal ko. Napakababaw. Maabot nawa ninyo ang kababawan sapagkat di malalim. Lumalalim lang ito sa walang pangunawa, sa may pangunawa, mababaw na mababaw. Kaya't kaya nyong arukin at abutin, kaya nyong lusungin para kayo'y tumawid sa mainam at matuwid na daan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Eh, sino nga po bang hindi natatakot magkasakit, ano? Sino bang hindi natatakot mamatay? Meron ba? Meron bang taong ganon? Pag bilang tao ka't pagkatao ka, takot ka magkasakit, takot kang mamatay. Kaya lang tumatapang ang tao, tumatatag ang tao kapag pinag-aharian ng banal na espiritu. Ngunit kapag demonyo, lalo kang tinatakot at lalo kang natatakot. Kaya nawawalan ka na ng lakas hanggang mamatay ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya piliin ninyo, mamili kayo kung ano gusto nyo. Malaya kayo, lahat ng tao may kalayaan. Kaya binigyang kalayaan ng makapamili kung anong pipiliin. Subalit magnilay kayo sa dapat nyong tupdid gawin. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh,
Sinagot na kita. Sabi ng Espiritu, kasi hindi ka kayang sagutin ng tao eh. Ano? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng pandamang totoo. Yung pagmamahal ng Ama, wag lang sarili nyo. Yung pagmamahal ng Kristo, wag lang sarili nyo. Yung totoong espiritu, wag masamang espiritu. Ang tanggapin at maghari sa inyo nang masuri nyo ang totoo, nang makadama kayo sa dapat at marapat. Wag sarili nyo pinandadama nyo, wag mata nyo pinangsusuri nyo, wag tenga ang pinang-uuri nyo. Pandama ng Ama na mula sa Kanya ang sa inyong gawing pandama. Nang makita nyo at makilala kung paano siya kumilos sa ibabaw ng mundo. Pagharian kayo at pagpalain sa tuwina. Iba't ibang uri ng pagpapala ang laganap sa lupa, ngunit wala ng pinakamasarap na kamtinyong pagpapala ang kayo'y mapagharian ng Espiritu niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Galit po ba kayo? Naunawaan nyo na po ba ang gawain ito? Aba, nasa sa inyo na po ngayon kung kayo'y nagagalit at natutuwa. Ako po ba'y pag-alis ninyo'y wala na akong iisipin? Sapagkat sa dami nyo na yan, pag binigyan ko pa ng isip ang isip ko sa inyo, ay karami ko nang iniisip, ay wag na lang. Buhay ba ang Diyos? Ano? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? May itatanong kayo? Magtanong kayo sa Ama, wag sa akin. Ano po? Ganito lang po yan, di po ba? Mabait kayo, no? Paano bang mapapatotohanan ng salitang banal ay nagbibigay buhay? Paano napapatotohanan ng salitang banal ay nagbibigay kagalingan? Paano mapapatotohanan ng salitang banal ay nagbibigay katwiran, na mabuting katwiran? Kapag tinanggap po ninyo, kapag sinabuhay nyo, ngunit kung pinakinggan nyo lang, tinanggap nyo, pero ayaw nyo sa buhay, ayaw nyo makilalang totoo, abay wala ring kwenta, wala ring kabuluhan. Kaya hindi nyo rin makikita ang kapangyarihan ng salita ng Ama. Kaya upang matumpak at marapat nyong gawin at tupdin, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Espiritu Santo na di nakikita ng tao, Espiritu Santo na di madama ng lahat ng tao, Espiritu Santo na mabuti sa mundo. Tao, halika, sumakanya ka na nang makilala mo ang Diyos Ama at Diyos Anak na taglay ng Diyos Espiritu. Pagpalain kayo, may gawain pa po mamaya Araw-araw po ay gabi kaming dumarating At sa umagay may ginagampan na naman, kaya mapagparaya kayo, di po ba? Mabait kayo, di po ba? Hindi po ba gumagaling kayo dahil kay Kristo, hindi dahil sa akin? Kaya kung tinanggap nyo si Kristo, aba, Panginoong Heso Kristo, kagalingan ko'y ikaw. Sabihin nyo nga po. Dakilang Ama, kami kahabagan. Espiritu Santo, kami samahan. Kami tulungan aliwin at mahalin. Madama namin ang iyong pagmamahal. At kami masyahan at magalak. Nang ika'y malugod naman sa amin. Diyos amang walang hanggan. Amen po ba? Amen. O tayo na po. Uwi na tayong lahat.